Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. May mga araw na pakiramdam ni Marla ay parang nauubos na ang kanyang lakas. Hindi naman siya gumagawa ng malalaking kasalanan, pero ramdam niya ang tuloy-tuloy na pag-atake ng panghihina ng loob, mga pag-aalinlangan, tukso, at pagod na unti-unting sumisira sa kanyang sigla sa pananampalataya. Minsan naiisip niya, hanggang kailan ko kayang manatiling matatag? Isang gabi, habang binabasa niya ang 2 Tesalonika, 3 kabanata, talata 3, tumimo sa kanya ang isang simpleng, ngunit malalim na katotohanan. Ang katiyakan ng mananampalataya ay hindi nakasalalay sa sariling tibay, kundi sa katapatan ng Panginoon. Hindi sinabi ng talata na kayo ang mag-iingat sa inyong sarili, kundi ang Panginoon ang magpapatatag at mag-iingat. Sa liwanag ng Ebanghelyo, malinaw na ang Diyos ang nagsimula ng gawain ng kaligtasan, at siya rin ang magtatapos nito. Ang ating pananatili sa pananampalataya ay hindi bunga ng ating kakayahan na kumapit, kundi ng kanyang kapangyarihang patuloy na humahawak sa atin. Totoo ang mga tukso, at totoo rin ang kaaway. Ngunit mas totoo ang katapatan ng Diyos, na hindi pinababayaan ang kanyang mga hinirang. Unti-unting napalitan ang takot ni Marla ng kapayapaan. Hindi dahil biglang nawala ang mga pagsubok, kundi dahil naalala niya kung sino ang nagbabantay sa kanya. Sa bawat araw na tila mahina siya, ang Panginoon ay nananatiling tapat. Pinatatatag ang kanyang pananampalataya at iniingatan ang kanyang puso laban sa masama. Ito ang kaaliwan ng mga Kristiyano. Kahit tayo'y marupok, ang Diyos ay tapat. Sa kanyang katapatan tayo umaasa, at sa kanyang biyaya tayo nagpapatuloy. Sa anong bahagi ng iyong buhay mo ngayon? Nararamdaman ang panghihina? Paano ka inaanyayahan ng Diyos na muling magtiwala? Hindi sa iyong lakas, kundi sa kanyang katapatan? Panginoon, salamat po dahil ikaw ay tapat at hindi mo kami iniiwan. Kapag ako'y nanghihina at nadadala ng takot, ipaalala mo po sa akin na ikaw ang nagbabantay at nagpapatatag sa akin. Turuan mo akong magpahinga sa iyong katapatan at magtiwala sa iyong kapangyarihang nag-iingat sa akin laban sa masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.